Sa edad na 17, parang roller coaster ang buhay ni Marco na walang seatbelt at puro sumasayaw sa linya ng disiplina. Mas maraming tulak kesa preno. Sa umaga, maagang gising? Hindi. School uniform na maayos? Kadalasan, hindi rin. May homework? Syempre wala. Baka marami nang gagamba sa bag niya na basta niya nalang binabato tuwing umuuwi siya. Ang mundo ni Marco ay umiikot sa tawanan, inuman at mga bagay na sa totoo lang, wala talagang saysay. Marco, bakit hindi ka pumasok ngayon? Sigaw ni Jello, ang tropa niyang laging tambay sa kanto, habang nakaupo sa bangketa. Sa tabi niya, si Ren, abala sa pagnguya ng chichirya. Tinatamad ako, sagot ni Marco habang sinisipa ang maliit na bote ng soda sa lupa. Ang tamad mo talaga. Papasok na nga lang, hindi pag magawa. Doon ka na nga lang babawi sa grades mo eh. Mamaya bumalik ka na naman. Sabat ni Ren at napangisi. Hindi yan, hindi na ako babalik. Tumawa si Marco. Lalandi muna ako. Sunduin ko mamaya si Eden. Maya-maya ay dumating na si Eden. Hindi maiwasan ni Marco na mapangiti nang makita ang kanyang girlfriend. Ang babaeng sa kabila ng lahat ng kalokohan at walang saysay na araw niya ay palaging nagmumukhang perpekto. Mabango ang buhok ni Eden at doon siya palaging nahuhumaling. Kahit sa simpleng uniform, parang may aura itong nagpapatingkad sa buong paligid. Marco, hindi ka na naman pumasok porke bumiyahe ang mga magulang mo ngayon, sabi ni Eden, may halong biro at pagkabahala. Minsan lang naman, sagot niya sabay kindat kay Eden at bumulong. Punta tayo sa bahay, walang tao. Medyo napangiti si Eden. Alam na nila kung ano ang mangyayari. Sa kanila, ang bawat pagkakataong wala ang mga magulang ni Marco ay tila maliit na kalayaan. Isang sandali para makasamang isa't isa nang walang makakaabala. Madalas, bumabiyahe ang mga magulang ni Marco kaya tuwing ganoong pagkakataon, nagkakaroon sila ng pagkakataon na makasama ng mag-isa ang isa't isa. Grabe ka talaga, Marco, biro ni Eden habang sinasampal ng bahagya ang braso niya. Parang laging may plano sa lahat ng oras. Paano naman? Iba ka sa iba. Sagot niya, sabay ngiti at pag-ikot ng kamay niya sa buhok ni Eden. Kaya dapat may espesyal tayong lugar, hindi ba? Habang naglalakad sila patungo sa bahay, napansin ni Marco ang paraan ng paglalakad ni Eden. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang tibok ng puso niya kasi alam niyang may gagawin na naman sila mamaya. Pagpasok sa bahay, agad nilang naramdaman ang katahimikan. Hinalikan niya agad si Eden na agad na ikinatawa nito. Kumuha muna siya ng merienda nila bago umakyat sa kwarto. Ang tahimik, sabi ni Eden habang tumititig sa buong kwarto niya. At ang laki ng bahay niyo, kompleto pa sa gamit at basta na lang kukuha ng pagkain sa ref. Tapos ikaw, tamad ka pang mag-aral. Kung ako nakatira dito, palagi akong sisipagin mag-aral. Wala kasi talaga akong tiyaga sa pag-aaral, sagot ni Marco sabay tawa. Mga magulang ko, silang matyagang nagpupush sa akin. Napipilitan lang talaga ako mag-aral kasi gusto nila. Umupo sila sa kama, magkatabi, at kahit walang masyadong sinasabi, ramdam na ramdam ang koneksyon nila. Nagbiro si Marco tungkol sa mga online games na nilalaro niya sa umaga at sabay tawanan ni Eden. Ngunit sa bawat biro, may lihim na mensahe. Isang pangunawa na higit pa sa simpleng tawa. Alam nilang pareho na kahit sa kabataan at kalokohan nila, may tinatagong pag-aalaga sa isa't isa. Pagkatapos ng ilang sandali, hinalikan niya sa leeg ang dalaga. Pero nagbago ang ekspresyon ni Eden. Napatingin ito sa sahig at marahang huminga. Marco, may problema ako sa nanay ko. Tumigil si Marco sa paghalik. Anong nangyari, Eden? Kwento mo sa akin. Alam mo, nandito ako para sa'yo. Saglit itong tumigil at halatang nahihirapan. Ibinubugaw niya ako sa lalaking halos tatay ko na. Mayaman kasi, lagi niya akong pinipilit at parang wala akong magagawa. Hindi makapaniwala si Marco sa sinasabi ni Eden. Eden, grabe yan. Hindi mo deserve yan. Alam mo, nandito ako. Kahit ano pa man.
Hindi kita pababayaan. Anong gusto mong mangyari? Tumitig si Eden sa kanya. Itanan mo ako? Doon siya nabigla. Eden, hindi ko kaya. Bata pa tayo. Wala pa tayong trabaho. Siguradong lagot ako sa tatay ko. Malungkot na lamang na napangiti ang dalaga. Alam ko naman yon. Alam ko namang hindi ka papayag. Alam ko rin na ang relasyong meron tayo ay laro-laro lang para sa ating dalawa. Inaasahan kong hindi na rin magtatagal. Joke lang yun ah. Huwag mo nang isipin ang sinabi ko. Pero salamat Marco. Kailangan ko lang maramdaman na may makakaunawa sa akin kahit papaano. Hinawakan ni Marco ang mukha nito. At marahang pinisil ang mga pisngi. Sorry. I-report mo na lang yung nanay mo kung ayaw mo talaga. Tumangon na lang si Eden. Sa kabila ng bigat ng pinag-uusapan nila, may kakaibang kapayapaan sa kwarto. Naramdaman nila ang presensya ng isa't isa, ang init ng kamay at ang titig na hindi kailangan ng salita. Unti-unting naglapit ang kanilang mga katawan sa isa't isa hanggang sa magkalapat na muli ang kanilang mga labi. Alam mo, Marco, sambit ni Eden, kahit ganito lang, basta nandyan ka okay na ako. Parang kahit may problema ako sa bahay, parang may tahanan ako dito sa'yo. Hindi lang naman kita boyfriend, para sa akin ay kaibigan kita. Napangiti si Marco at nanginginig ang mga kamay na tinanggal ang botones ng blouse nito. Ganun din ako, Eden. Nagtagal sila sa tahimik, ngunit mapusok na presensya ng isa't isa. Ang kanilang mga mata ay nagkakasalubong at sa bawat titig may lihim na pangakong hindi nila kailangang sabihin. Parang walang makakapigil sa kanila at sa kabila ng gulo sa buhay ni Eden, may sandali silang dalawa lang. Sa bawat sandali na yon, parang mas lumalalim ang koneksyon nila. Hindi lang dahil sa pisikal na presensya, kundi dahil sa emosyonal na pagtitiwala at pagkakaintindihan. Kahit naman parang laro-laro lang ang mayroon sila, alam niyang may pagmamalasakit doon. Marco, salamat talaga, sabi ni Eden habang hawak ang kamay niya. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin lahat ng to kung wala ka. Pangpawala ka ng stress ko kahit papano. Tipid na ngumiti si Marco habang nagbibihis. Kahit ano pa man, nandito ako. At alam mo, masaya ako na nandito tayo ngayon. Kahit papano, nakaka-relax din na ganito lang. Maghiwalay man tayo balang araw. Pwede pa rin akong maging kaibigan mo na mapagsasabihan ng mga hinanakit mo. Ngunit isang araw, nang walang babala, bigla na lang nawala si Eden na parang bula. Ilang araw nang hindi pumapasok si Eden. Nasaan na kaya siya? Tanong ni Marco. Tumingin sa kanya si Jello. Pare, may narinig ako tungkol sa kanya. Ang sabi parang binugaw daw ng nanay niya sa matandang lalaking mayaman. Wala na sila dyan. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ano? Bakit naiiyak ka? Natatawang tanong ni Ren. Umismid naman si Marco. Bakit naman ako iiyak? Wala lang naman yon. Wala lang. Alam niyo naman ang relasyon namin ni Eden. Hindi rin naman ganong seryoso dahil mga bata pa kami. Pero parang hindi ko alam kung gusto kong umiyak o tumawa. Kasi pare, bakit naman ako ipagpapalit sa matandang lalaki? High school student pa lang naman si Marco. Pumasok siya sa relasyon dahil curious siya. Pero inaasahan na rin naman na matatapos agad yon. Medyo nagulat lang talaga siya na sumama na pala si Eden sa binubugaw dito ng sariling ina. At ganoon na lang, pagkalipas ng ilang linggo, nakalimot na siya. Okay lang naman sa kanya kahit walang babae sa buhay. Marami naman siyang pwedeng pagkaabalahan. Hindi siya ang tipo ng lalaking magpapakalugmok dahil lamang broken-hearted. Sa katunayan, ang buhay ni Marco ay parang joke. Hindi seryoso, mabilis ang pacing, at kung minsan, nakakatawa sa iba. Sa paaralan, sa bahay, sa tropa, lahat ng bagay ay nagiging stage para sa kanyang kalokohan. Ngunit sa kabila ng nakakatawang aura niya, may mga bagay na hindi niya kontrolado. Habang natututo si Marco kung paano i-handle ang mga unexpected na pagbabago sa buhay, wala pa ring direksyon ang pagkakaroon niya ng carefree na personality. Walang plano, walang konkretong goal, maliban sa paglalaro ng mobile games, paninigarilyo
at paminsang paglabas kasama ang tropa. Marami pa rin siyang kalokohan sa katawan at sa mga magulang niya, pabigat pa rin siya. Mag-aral ka naman ng mabuti. Buliyaw ng kanyang ina isang hapon habang hawak ang walis at nakatitig sa kanya sa sala. Hindi ka na naman pumasok. Bunso ka, Marco, at wala kaming inaasahan sa'yo. Pero sana naman, umayos ka kasi para sa'yo rin naman yan. Napailing ang kanyang ama. Ang bata-bata mo pa. Naninigarilyo ka na. Itigil mo na rin yan At tigil-tigilan mo ng pag-girlfriend mo. Sa oras na makabuntis ka habang nag-aaral, malinaw ang usapang palalayasin ka namin at suportahan mo mag-isang mag-ina mo. Hindi ako nagbibiro. Tumango si Marco ng bahagya pero sa loob niya, halatang hindi niya siseryosohin ang banta ng kanyang ama. Oo nga po, pero hindi naman nangyayari sa akin yan. Kaya chill lang. Chill lang? Chill lang pero hindi na makaka-chill kapag nangyari na, Marco. Hindi mo ba naiisip ang magiging resulta ng mga kalokohan mo kapag nagbunga? Bulyaw ng nanay niya. Relax lang ma. Sagot ni Marco habang nakaupo sa sofa at naglalaro ng mobile games. Nakabuntis ba ako? Wala. Malinaw naman, di ba? Napailing ang tatay niya. Pero kailangan mo ring matutong maging responsable. Hindi laging biro ang buhay. Hindi palaging pwedeng wala kang patutunguhan. Huminga si Marco ng malalim. Alam niyang may punto ang mga magulang niya. Alam ko pa, ma. Pero minsan gusto ko lang maging normal na tao. Hindi ako handa sa sobrang stress dahil hindi ko gusto na palaging may pressure. Hayaan nyo naman ako na mag-enjoy habang bata pa ako. Normal na tao? Marco, ang normal na tao yung may disiplina, may goal sa buhay. Hindi yung puro kalokohan at pabigat sa magulang. Bulyaw ng nanay niya. Tumango si Marco pero may kaunting ngiti sa labi. Oo nga ma, pero hindi ko naman sinasadyang maging pabigat sa inyo. Basta minsan lang, gusto ko lang chill. Tapos balik sa studies kapag handa na. Handa na? Sa tingin mo ba, handa ka na sa responsibilidad ng buhay? Kapag ganyan ka palagi, talagang mapag-iiwanan ka. Hindi to laro, Marco. Dagdag pa ng tatay niya. Kahit gaano ka kagwapo at kagaling, kailangan mong matutong mag-prioritize. Huwag mong isipin na lagi kang may second chance. Dahil darating ang araw na wala nang second chance mo at doon mo palang mapagtatanto na nagkamali ka. Tumango na lang si Marco. Sige ma. Susubukan ko. Promise, pero sana intindihin nyo rin. Gusto ko lang minsan na magpahinga. Binatukan pa siya ng papa niya. Tigilan mo ng paninigarilyo at ang pag-iinom. Aray ko, upo pa. Singhal ni Marco at napabusangot na lang. Hindi niya maitatanggi na may punto ang kanyang ama. Ngunit sa loob niya, mas gusto niyang mag-explore sa buhay habang bata pa. Hindi niya gusto na laging may tensyon. Gusto niyang may kakulitan, may tawa, kahit sa simpleng bagay lang. Hanggang lumipas pa ang mga taon. 24 years old na si Marco, pero ganoon pa rin ang ugali niya. Graduate naman siya sa kolehiyo, nairaos niya kahit puro pasang-awa at kopyahan ng puhunan. Pero matapos magmarcha, hindi niya alam kung ano ang susunod na hakbang. Maghahanap ng trabaho? Para saan pa? May mga kapatid siyang nagtatrabaho sa Canada at buwan-buwan namang nagpapadala ng pera. Masaya ang mga ito na kasama niya pa rin sa bahay ang kanilang mga magulang at parang tagabantay daw siya. Kaya para kay Marco, solve na ang lahat. Bakit ko pa i-stress ng sarili ko kung okay naman ang buhay na ganito? Pero sa tuwing may isip niya kung ano ang mangyayari kapag wala na ang kanyang mga magulang o kapag nagsipag-asawa na ang kanyang mga kapatid, biglang nagiging mabigat ang dibdib niya. Wala na muna. Bukas ko na iisipin yun. Tanghali na, pero hindi pa rin gising si Marco. Sa loob ng kanyang kwarto, cellphone sa kamay, earbuds nakasabit sa tenga, nakahiga sa kama na parang kisame na lang ang tanging kausap niya. Scroll dito, laro doon, at kung ano-ano pang walang patutunguhan. Malakas na kumatok ang kanyang ina sa pinto. Abay, pabigat ka na nga. Hindi ka pagigising. Bumangon ka na dyan. Tanghali na. Kahit tae, baka hindi mo pa maabutan. Napairap si Marco, tinanggal ang earbuds at nagtaklob ng unan. Pero dahil hindi titigil ang ina sa kakakatok, napilitan siyang bumangon.
Eto na, Ma. Paglabas niya ng kwarto, nakasalubong niya agad ang ina na nakapamaypay at may hawak na tuwalya. Anak, 12:00 na ng tanghali. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Lagi ka na lang tulog. Ni hindi ka man lang nakakatulong maglinis dito. Ma, kagigising ko lang. Kain muna ako bago maglinis. Palusot ni Marco habang nag-uunat ng braso at naglakad papuntang kusina. Hindi lang yan, Marco. Singit ng ama niya na abala sa pagkukumpuni ng bentilador sa sala. 2 na kaming magulang mo nagkakanda-ugaga sa mga gawaing bahay tapos ikaw, tulog lang ng tulog, kain lang ng kain. Hindi ka na bata, 24 ka na. Alam ko pa. Sagot ni Marco habang sumasandok ng kanin. Pero hindi ba sapat na nandito ako para samahan kayo? Di ba yun naman ang gusto ng mga ate at kuya ko? Umiling ang kanyang mama. Oo, gusto nilang may kasama kami. Pero hindi ibig sabihin nun na wala ka nang gagawin sa buhay mo. Para bang nasanay ka na lang na nandito, nakahiga, tambay at umaasa sa amin. Hanggang kailan, Marco? Lumayas ka na at gumawa ka ng sarili mong karera. Nakagraduate ka naman. Napatawa si Marco. Grabe naman kayo, Ma. Wala pa nga akong asawa, pinagtatabuyan nyo na agad. Hindi ka naman namin sa pinagtatabuyan, Marco. Seryosong sagot ng tatay niya, sabay abot ng gamit para higpitan ng tornilyo. Sinasabi lang namin na mag-isip ka na. Kung may gusto kang trabaho, hanapin mo. Kung may gusto kang negosyo, subukan mo. Hindi yung umaasa ka na lang sa mga kapatid mo. Kasi, kaya nagpapadala ang mga yan kasi nandito kami at sinusuportahan nila. Pero paano kapag wala na kami? Hindi ka ba nahihiya sa mga kapatid mo? Hindi pwedeng umasa ka sa kanila dahil may pamilya na rin naman silang kanya-kanya. Umupo si Marco sa harap ng mesa, kumakain ng kanin at tinolang manok habang nakikinig sa sermon. Pa, kung magtatrabaho ako, anong trabaho? Graduate ako pero hindi ko naman alam kung saan ko gagamitin yun. At least ngayon, hindi na ako stress. Biglang sumingit ang nanay niyang bungangera. Hindi ka nga stress. Wala ka namang ambag. Kahit sa sariling buhay mo na lang. Ano? Proud ka sa sarili mo? Naman. Buntong hininga ni Marco. Halos hindi makalunok sa mga kinakain niya. Hindi ko sinasabing proud ako. Pero hindi rin naman ako nagiging problema. Hindi naman ako nagnanakaw. Hindi ako nagda-drugs. Naglalabas lang ako ng yosi minsan at binabawasan ko na nga. Umiinom ako pero try sa month lang naman. Ano ngayon kung chill lang ako? Wala naman akong binubuhay na pamilya. Marco, saka mo pa ba iisipin yan kapag may binubuhay ka na? Seryosong tanong ng kanyang ama. Baka kahit asawa mahirapan kang makahanap. Kung makahanap man, baka maghiwalay din kayo dahil sa ugali mo. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa mga mas malalang sitwasyon na pwede mo pang danasin. Ikumpara mo sa mas mabuti. Kasi kung ganyan palagi ang depensa mo, hindi ka na uusad, hindi ka na bata, hindi ka na estudyante. May edad ka na. Anong may pagmamalaki mo sa sarili mo ngayon? Natigilan si Marco. Hindi niya tuloy manguya ng maayos ang manok. Hindi niya masagot agad. Naisip niya ang mga kapatid na nakapagpatayo na ng bahay, may sariling pamilya, nasa ibang bansa at marami ng ipon. Samantalang siya, wala pa ring direksyon. Nakadepende pa rin sa mga magulang niya. Ma, pa, proud ako kasi magaling ako mag-ML. Nagbebenta ko naman yung account ko kapag marami ng skin. Ngumiti siya at sinusubukang gawing magaan ang usapan. Mag-ML? Yan bang ipapakain mo sa sarili mo kung wala na kami? Baka batuhin ka lang ng kaldero ng asawa mo. Sagot ng kanyang ina. Ma, chill lang. May oras pa para dun. Sagot ni Marco, pilit na tumatawa. Pero sa loob-loob niya, kinurot siya ng mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Makalipas ang ilang oras, bumalik siya sa kwarto. Humiga ulit habang nakatitig sa kisame. Sa labas, rinig ang boses ng kanyang mga magulang, nag-uusap tungkol sa mga bayarin, tungkol sa padala ng mga kapatid. Hanggang kailan nga ba? Bulong ni Marco sa sarili. Paano kung wala na sila? Paano na ako? Binuksan niyang cellphone, nag-scroll sa social media, at puro travel photos ng mga batchmate niya. May mga nasa abroad, may mga nagdenegosyo, may mga kasal na. Napangiti siya ng mapait. Buti pa sila.
alam mong ginagawa nila. Biglang pumasok sa kwarto ang kanyang pinsan at kaibigan na si Jello, na nakikitira pansamantala. Oy, pinsan, tambay ka na naman. Sabi nila may hiring sa bayan. Gusto mo bang sumama? Umiling si Marco at nagtakip ng unan sa mukha. Hindi pa bro, next time na lang. Umiling si Jello. Alam mo pare, wala namang masama sa tambay kung pansamantala. Pero kung panghabang buhay, ibang usapan na yun. Napangiti si Marco at tinapik ang unan. Sige na nga. Bukas o baka naman next year na yan ulit. Biro ni Jello bago lumabas. Naiwan si Marco, nakatingin sa kisame, tahimik. Sa labas ng kwarto, muling narinig niya ang boses ng kanyang ina. Kung hindi siya kikilos, paano na lang siya sa hinaharap? Napapikit si Marco at ayaw marinig iyon. Pero sa kanyang isip, kahit anong takas ang gawin niya, darating at darating din ang araw na wala na siyang mapagtataguan. Pero mukhang may darating sa buhay ni Marco na magpapabago ng lahat. Isang ordinaryong gabi, wala namang espesyal. Nakahilata si Marco sa sofa, nakashort, habang hawak ang cellphone at abala sa paglalaro ng mobile games. Sa tabi niya, may kalahating bukas na supot ng chichirya at 2 lata ng soft drinks. Physical damage! Puta ragis, muntik na! Isa pa! Sigaw niya, parang nasa championship match kahit wala naman siyang kalaban kundi ang screen. Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng kanyang laro at ng electric fan na humuhuni sa gilid. Hanggang may kumatok sa gate nila. Napakunot noo si Marco. Gabi na. Delivery ba yun? Di naman ako umorder. Anak ng, wait lang, naglalaro pa ako. Matatalo ako. Kaso, patuloy pa rin ang pagkatok. Bumangon siya, kinuha ang tsinelas na halos maluwag na at dahan-dahang lumapit sa pinto. Nang makalabas, dumiretso siya agad sa gate. Sandali! Singhal ni Marco. Pagbukas ng gate, muntik siyang mapaatras. Isang maliit na bata, mga 7 taong gulang na. Naka-backpack na mas malaki pa rito. Medyo mataba ang batang lalaki. May kaunting dumi sa pisngi at nakatitig kay Marco na parang kilalang kilala siya. Hi! Sabi ng bata. Ako si Baste. Natigilan naman si Marco. Okay. Bakit ako kumakatok dito? Nasa maling bahay ka bata. Wala pang Pasko. Bakit ka namamasko? Umiling ang bata at diretso ang tingin sa kanya. Hindi ako namamasko. September ngayon, sa December pa. Nandito ako kasi anak mo po ako. Halos mabitiwan ni Marco ang cellphone. Anak? Huwag mo nga akong ginugood time bata. 8:00 na ng gabi. Huwag kang magjo-joke ng ganyan. Tahimik lang si Baste at tinitigan siya na parabang ang batang maliit at maliit na insekto. Nilabas nito mula sa bulsa ang isang lumang litrato. Si Marco noong high school pa kasama si Eden. Magkahawak sila ng kamay at parehong nakangiti. Nanlaki ang mata ni Marco. Saan mo nakuha to? Kay mama. Mama ko po si Eden. Sabi niya dito raw po ako dapat pumunta kapag wala na siya. Ikaw daw po ang tunay kong tatay at hindi si Daddy Jude. Ayaw sa akin ang mga anak ni Daddy Jude at wala na rin si mama. Kaya sabi ni mama, pumunta ako sa'yo kasi aalagaan mo raw ako. Ang galing ko sa memorization. Sumakay lang po ako ng taxi tapos binigay ko ang address mo. Kaya nandito na po ako, Papa. Kailangan mo ako alagaan kasi Papa kita. Umawang ang bibig ni Marco. Hindi siya makapaniwala. Pero habang tinititigan niya si Baste, napaatras na lang siya sa sobrang gulat. Kamukha niya ito noong bata pa siya. Bigla siyang nahilo sa kaalamang may anak pala sila ni Eden. Biglang nag-init ang batok ni Marco. Walang hiya naman. Eden, ano na naman tong prank mo? Hindi ba sapat na iniwan mo ako at sumama sa kung sino mang mayamang matanda? Ngayon, may bonus kang anak na idinideliver sa bahay ko na parang parcel. Hindi po ako parcel. Sagot ni Baste at seryoso ang mukha. Bahay mo po ba to? Papasukin mo na po kaya ako. Hahamugin po ako at hindi mo po dapat hinahayaan magkasakit ang anak mo. Pinapakain mo nga po ako dapat eh. Bahagya siyang natawa
Ibang klaseng bata. Sigurado kang si Eden ang nanay mo. Ang pilosopo mo ah. Ngumuso naman si Baste. Sabi po ni Mama, masamang ugali mo at tamad. Bigla siyang napahilot sa sentido. Mamamatay na nga lang si Eden, nasiraan pa siya sa anak nila. At sa pagsasalita ni Baste, halatang matalino itong bata na medyo pilosopo. Napangusong muli si Baste. Pero parang mas gusto ko sa'yo kaysa po sa pamilya ni Daddy Jude. Hindi po kasi ako welcome dun. Palagi akong pinapalo. Tinulungan lang po ako ni Manang Sabel na umalis. Napakamot ng ulo si Marco at nagpanik na. Hindi pwede to. Teka. Relax, Marco. Baka hallucination lang to. Baka dahil sa damang soft drinks at 3 yosi, nag-i-imagine ka lang ng bata sa harap mo. Pero hindi. Buhay na buhay si Baste. Humakbang papapasok na parang sanay na sa bahay nila. Uy, wag kang basta-basta papasok. Hindi kita kilala. Di pa nga ako sure kung anak kita. Bulalas niya rito. Ako nga pong anak mo. Ulit ni Baste at parang hindi matitinag. Pareho po tayo ng mata, parehong may dimples, parehong pogi. May multo naman ang ngiti sa mga labi ni Marco. Medyo tumaas ang yabang niya sa katawan. Mabuti pa ang bata na appreciate ang mga yon. Napailing si Baste. Magkamukha po tayo. Tapos hindi ka po sigurado kung anak mo ko. Tama si Mama. Di ka nga po gumagamit ng utak. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Oy, anong sinabi mo? Sinabi yan ni Eden? Oy, kahit ganito ako Baste, tapos ako sa college. Ikaw, 7 years old ka pa lang. Anong tinapos mo? Pati kayabangan, minana sa kanya ni Baste. Kindergarten, top 1, best in all subjects, maraming ribbons. Umismid naman si Marco, hindi mapigilang makipag-away sa bata. Kindergarten lang yun. Yabang-yabang mo. Mas matanda ako sa'yo kaya mas marami akong alam. Humalukip-kip ang nagpakilalang anak ni Marco. Hindi po ako lumaki pero alam ko po na mas matalino ako kapag lumaki ako. Parang natatapakan ng anak ni Eden ang ego niya. Ang sarap tirisin. Kung anak niya talaga si Baste, parang nakikita niya na puputi agad ang mga buhok niya. Maya-maya ay tumakbo ang bata papasok ng bahay. Gulat na gulat naman si Marco at hinabol ito. Nagmamadaling pumasok si Marco sa sala habang hawak si Baste sa balikat. Teka lang, Mama! Papa! Lumabas ang nanay niya mula sa kusina at bitbit ang tuwalya. Ano ba yon? Ang ingay mo! Oh, Marco, sino tong batang to? Napangiti si Baste at kumaway agad at nagmano. Ay po, Lola! Napalunok si Marco. Yun na nga, Ma. Bigla na lang kumatok sa pinto tapos ikiklaim ko raw siya na anak ko. Baka hindi ko anak yan. Napatakip sa bibig ang ina. Anak, nakabuntis ka? Ang laki na nito ah. At kahawig mo noong bata ka. Paano hindi mo naging anak? Hindi pwede, Ma. Imposible. Di ko nga maalala kung paano mag-aral ng algebra tapos biglang may anak ako. Sigaw ni Marco at pawis na sa sobrang kaba. Lumapit ang tatay niya. Ano na naman ang kaguluhan na to? May batang sumulpot, Papa. Tingnan mo. Itinuro ni Marco si Baste. Sinasabi niyang anak ko raw siya. Nagmano rin sa tatay niya ang bidabidang si Baste. Hello po, Lolo. Ako po si Baste. Anak po ako ni Eden at Marco. Napadaing si Marco nang bigla siyang pingutin ng kanyang ina. Pinaghahampas siya nito ng walis kaya agad siyang umiwas. Ikaw na bata ka! Gigil na sabi ng nanay niya. Nabuntis mo pala si Eden noon? Hindi mo man lang pinanagutan. Tinakasan mo bang responsibilidad mo? Mama, hindi. Giit agad ni Marco. Hindi ko nga alam na may anak ako sa kanya. Siya naman tong biglang nawala at nagpakasal sa matanda. Nagulat ako. Baka pinaako niya sa iba. Hindi ko alam na may anak ako sa kanya, Ma. Huwag mo naman akong hampasin ng walis. Hinawakan ng ama ni Marco ang bata. Kasing tulis ng ilong mo, Marco. Parang kopya. Papa naman, hindi to nakakatawa. Ano, bigla na lang ako naging tatay. Napailing ito. Di ko naman sinasabi nakakatawa. Pero tingnan mo, pareho kayong magkamukha. Nagtataka ka pa na naging tatay ka napakapusok mo nung kabataan mo hanggang ngayon. Napahawak sa ulo si Marco. Hindi pwede. Hindi ko tanggap to. Hindi ako ready maging tatay. Ipapa-DNA test ko yan.
Napatingin siya sa mga magulang na tuwang-tuwa kay Baste. Palibhasa ay sabik sa mga apo dahil nasa ibang bansa ang mga pamangkin niya. Pinakain pa ng marami at parang tanggap na agad bilang apo ng mga ito. Pwede po ba akong tumira dito? Sabi ni Mama, dito daw po ako magiging safe. Saad ni Baste. Napangiti naman ang nanay ni Marco. Pwedeng-pwede. Aalagaan ka namin at pag-aaralin. Magiging pamilya mo kami. Tumingin naman si Baste sa kanya. Pero sabi po ni Mama, si Papa lang po ang mag-aalaga at magpapaaral sa akin. Sabi po niya, singilin ko po si Papa kasi siya raw po ang may responsibilidad po sa akin. Hindi po pwede na kayo, lolo at lolang gumawa nun. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang demanding mo namang bata ka. Umiling naman ito. Karapatan ko raw po yun, Papa. Tumawa naman ang ama ni Marco. Oo, si Marco ang may responsibilidad sa'yo. Siyang magpapakain, magpapaaral at mag-aalaga sa'yo. Lalambingin ka lang namin. Umawang ang bibig ni Marco. Iba ng pakiramdam niya. Mukhang walang balak ang mga magulang niya na tulungan siya sa pagbuhay kay Baste. At sa lahat ng ayaw niya, mukhang mapipilitan siyang maghanap ng trabaho at maging responsable. Umiling si Marco. Bata, baka nagkakamali ka lang ng address. Siguro may ibang Marco na tatay mo. Hindi po, si Mama tinuro tong bahay mo po dati nang sinabi niya po sa akin na ibang tatay ko. Sabi niya, ikaw ang tatay ko. Natulala na lang si Marco. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Masama niyang tiningnan si Baste, pero agad siyang napaayos ng upo nang bilatan siya nito. Pasaway! Bulalas ni Marco at itinuro ito. Agad naman siyang hinampas ng kanyang ina. Huwag mong awayin ang anak mo! Napabusangot na lang si Marco. Hindi naman siguro dapat siya mag-alala. Mukhang tutulungan naman siya ng mga magulang niya na alagaan ang bata. Mukhang hindi naman matitiis ng mga ito si Baste. Basta simula ng gabing yon, alam niyang magsisimula ng magbago ang kanyang buhay. Kinagabihan, nakatayo si Marco sa tabi ng kama, nag-aayos ng lumang kutsyon. Sa bawat tupi ng kumot, may kasabay na buntong hininga. Hindi pa rin siya makapaniwala na may batang biglang sumulpot at tinawag siyang Papa. Kasi naman, reklamo ni Marco habang nilalatag ang kumot. Paano ba kita naging anak? Pabigat ka lang eh. Nakatihaya si Baste sa sahig, nakataas ang mga paa habang naglalaro ng robot nitong laruan. Papa, bakit mo po ako ginawa kung pabigat lang po pala ako? Hindi naman po ako pabigat. Huwag mo po akong tawagin ng ganyan. Nabitiwan ni Marco ang unan na inaayos at napatingin sa bata. Ano? Gusto mo tawagin kitang Lucky Charm? Parang malas nga eh. Bigla ka nilang lumitaw na parang kabute. Ngumuso si Baste tapos diretso ulit sa paglalaro. Mas malas po siguro ako kung wala kang trabaho tapos po ako po yata ang kailangan mag-alaga sa'yo. Napasinghap si Marco. Ano? Kasi po, tuloy ni Baste na parang mas matanda pang magsalita. Sabi po ni Lola at Lola, pabigat ka raw po. Kung sa kanila pabigat ka, edi sa akin din po. Kasi mas bata ako, mas mahina. Paano kung kailangan pa kitang alagaan? Hoy! Napataas ang boses ni Marco. Basta ang sakit ng banat mo ah. Dami mong sinasabi. Di mo pa naman naiintindihan ng lahat. Bata ka pa kaya huwag ka magsalita na parang matanda ka dyan. Umirap lang si Baste. Mas bata ka po yata sa utak kaysa sa akin. Napakamot ng ulo si Marco. Gusto niya nang sumigaw pero nagtimpi lang siya. Anak ka nga talaga nito ni Eden. Parehong matulis ang dila. Naramdaman niya ang bigat ng gabi kaya kinuha ang isang yosi mula sa bulsa. Masyado siyang stress sa mga pangyayari. Sisindihan niya na sana yon pero biglang nagtakip ng ilong si Baste. Huwag ka pong manigarilyo. Masama pa ang usok niyan, sabi ni Mama. Sabi ng bata at parang namumulis. Umismid si Marco at napairap. Wala siyang choice kundi itago ang yosi. Ang daldal mo. Sige, mamamatay ka. Sagot ni Baste na parang isang hit-hit lang ay tigok na agad si Marco. Uy! Halos malaglag ang panga ni Marco. Ako pa talagang binabanatan mo. Ang dami talagang tinuro sa'yo ni Eden ano. Pero kahit isa,
Di mo lang sinabi sa akin na may anak kami. Bumalik si Baste sa paglalaro ng robot nito. Mas okay po si Daddy Jude kaysa sa inyo. Binibigay niya po sa amin ni Mama lahat, kahit mukha siyang lolo na. Pero sabi niya rin po na ikaw ang papa ko. Kaya lang sabi ni Mama, isip bata raw kayo at hindi niyo po ako kayang alagaan. Parang tinusok ang pride ni Marco. Napalunok siya. Totoo naman. Pero hindi niya matanggap na mismong anak niya pa manggagaling ang salitang yon. Kung iniwan ka ni Eden sa akin, ibig sabihin nagtiwala siya, di ba? Siguro, kaya ko naman. Siguro lang po. Sabat ni Baste, sabay tingin na parang nakikita ang kaluluwa niya. Hindi ka po sigurado? Baka iiwan niyo rin po ako. Baka hindi mo rin po ako maaalagaan ng maayos. Tumahimik si Marco saglit. Medyo may kirot na nararamdaman dahil sa pagdududa ng bata. Bakit ang dami mong tanong? Parang kang pulis. Di kita iiwan, okay? Di ko alam kung paano pero dito ka na eh. Wala na akong choice. Ngunit ngumiti lang si Baste ng bahagya, halatang hindi pa kumbinsido. Hindi po last choice ang pagmamahal, Papa. Desisyon po yun. Nagulat si Marco. Saan mo natutunan yun? Sa pelikula po, pinanood namin ni Mama. Tapos sabi niya, dapat daw kung sino ang mahal mo, pipiliin mo araw-araw. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Naalala niyang bigla si Eden. Ang mga araw na wala siyang pakialam at puro laro at kalokohan ng inaatupag. Kung pinatulan ko lang ang pakikipagtanan na gusto niya, ano kayang buhay namin ngayon? Humiga si Baste sa kama at niyakap ang robot. Papa, miss ko na po si Mama. Natahimik si Marco. Hindi siya handa sa ganoong usapan. Lumapit siya, naupo sa gilid ng kama at pilit na ngumiti. Oo, ako rin. Medyo miss ko siya. Ano bang kinamatay niya? Cancer daw po eh, sabat ni Baste. Alam ko pong mahal ni Daddy Jude ang mama ko. Ikaw, love mo po din ba si Mama dati, di ba? Kaya nabuo po ako dahil sa love. Kasi mama ko siya. Tapos girlfriend mo dati, di ba? Oo. Napakamot na lang si Marco dahil hindi niya alam kung matatawag bang pagmamahal yon. Masyado pa siyang bata, mapusok, at puro pakikipaglaro lang sa relasyon ng alam. Pero high school lang kami nun. Bata pa kami, hindi seryoso. Kung hindi po seryoso, hindi mo rin po ako siseryosohin. Ibig sabihin, hindi mo pa po ako mamahalin kasi hindi naman po ako nabuo dahil sa pagmamahal. Ganun po ba, Papa? Tuloy-tuloy na tanong ng anak niya. Parang sinaksak si Marco sa dibdib. Natulala siya bago nakasagot. Hindi naman sa ganun. Kung sinasabi mong anak kita, di sisikapin kong maging seryoso ngayon. Kahit na hindi ako perpekto, kahit na wala pa akong alam, hindi ko hahayaang masaktan ka. Nagmulat si Baste at tumitig sa kanya. Promise? Promise. Itinaas ni Baste ang pinky finger nito. Pinky swear? Napailing si Marco pero inabot ang sarili niyang daliri. Pinky swear. Sandaling natahimik ang kwarto. Naroon ang katahimikan na may halong bigat at konting aliw. Nagkatinginan sila at parehong napangiwi. At sa gitna ng iwian nila, naramdaman ni Marco na unti-unting nagbabago ang mundo niya. Hindi pa siya sigurado kung paano pero alam niyang simula pa lang yon ng mas malaking laban. Isang laban na hindi niya pwedeng takbuhan. Kinabukasan, nagdesisyon si Marco na subukan maging responsable. Kahit pa alam niyang hindi siya sanay at mas gusto niya sanang matulog hanggang tanghali, pero maaga pa lang, may isang maliit na taong parang alarm clock na humahampas sa pintuan ng kanyang silid. Papa, gising na! Nagmulat ng mata si Marco. Namumugto ang kanyang mga mata. Amuyosi pa ang hininga at kulot-kulot ang kumot na nakabalot sa katawan. Ano ba yun? Bulyaw niya habang hinahaplos ang mukha. Binuksan ni Baste ang pinto at lumapit. Hawak ang maliit na laruan nitong robot. Nagugutom po ako. Magluluto ka na po ng breakfast, Papa. Napairap si Marco. Anong tingin mo sa akin, katulong mo? Nandun si Mama. Si Mama ang nagluluto rito. Humingi ka sa lola mo. Umupo si Baste sa gilid ng kama.
Gusto ko po ikaw ang magluto para sa akin. Bakit, Papa? Utusan mo si Lola? Matanda na po siya. Dapat ikaw. Namilog ang mga mata ni Marco. Eto na naman tong bata to, parang abogado kong magsalita. Basta hindi ka pa marunong magpaligo mag-isa pero marunong ka ng mangutya ng tatay mo. Sige na nga. Padabog siyang bumangon at nagsuot ng lumang t-shirt. Oh, baba na, pagluluto kita. Biglang napangiti ang bata. Hey, good job, Papa. Naglakad silang dalawa papuntang kusina. Habang nag-iinat at hikab si Marco, ramdam niya ang antok na parang buhangin sa mata. Maaga pa talaga dahil hindi pa gising ang kanyang mga magulang. Mukhang talagang early bird ang anak nila ni Eden. Okay, basta, Sabi niya habang binubuksan ng ref. ngayon ako na magluluto para ma-feel mo na may effort ang tatay mong gwapo. Okay po, marunong ka po ba talaga magluto? Siyempre, Mayabang na sagot ni Marco. ano kala mo sa akin? Walang alam sa mundo? Kinuha ni Marco ang isang pakete ng hotdog mula sa freezer. Tinapik-tapik niya yon na parang baraha. Ayan, classic breakfast. Kung kaya ng lahat ng tatay magprito nito, kaya ko rin. Papa, alam mo po ba kung paano? Tanong ni Baste, nakasandal sa mesa at pinapanood siya. Nagyabang na naman si Marco sa anak niyang kabute. Siyempre, mainit na mantika tapos isa-usaw lang. Easy peasy. Nagsalin siya ng mantika sa kawali. Pero habang hinihintay uminit, hindi nakatiis at kinuha ang cellphone. Nag-scroll siya ng memes at nag-check ng mga notifications sa laro nang biglang magputukan ng mantika. Ay Sigaw niya nang kumulo at tumalsik ang mantika. Natigilan ang mga hotdog na parang may sariling laban. Papa, nasusunog na. Sigaw ni Baste, nakasilip mula sa lamesa at nakatakip ang ulo ng plato. Muntik na siyang mapamura. Relax, part ng recipe yan. Tawag dito, smoky flavor. Pero halatang hindi na smoky, kundi sunog. Inabot ni Marco ang spatula at mabilis na inilipat sa plato ang mga hotdog. Maitim, amoy uling, parang kawayan sa sobrang tigas. Papa, Nakangiwi si Baste habang nakatitig sa mga hotdog. kinakain ba talaga yun ng tao? Oo naman. Sagot ni Marco at nagpupumilit magmukhang eksperto. Pero wag mo nang kainin yan. Luluto na lang ako ng bago. Huwag kang kakain ng sunog. Baka mamaya magka-cancer ka. Multuhin pa ako ng nanay mo. Tumawa si Baste. Papa, wag ka nga mag-joke. Gutom na po talaga ako. Napakamot ng ulo si Marco. Okay, sige. Sa wakas, nakaluto na rin siya ng almusal. Nagluto na rin siya ng almusal para sa mga magulang niya. Pagkatapos nilang kumain, nagligpit si Marco ng mga plato. Si Baste naman ay umupo na sa harap ng mesa. Nakahalokip-kip at parang ito pa ang magulang na nag-i-evaluate. Pagkatapos ng sunog na hotdog at ilang palusot na smoky flavor, nagpa siya si Marco na isama si Baste maglakad sa labas para naman makalanghap sila ng sariwang hangin. Habang tinitingnan niya ang anak, ramdam ni Marco ang bigat sa dibdib. Anak nga niya talaga kaya ito? Ang bilis ng lahat. Kahapon, mobile games lang ang iniisip niya. Tapos ngayon, may 7 taong gulang siyang kasama. Paano kung mali? Paano kung guni-guni lang niya? Papa, Tanong ng bata. ano po bang trabaho nyo? Natigilan siya. Ang tanong na yon, simple lang sana. Pero parang palaso na tumama ng direkta sa sikmura niya. Trabaho? Wala. Professional tambay lang. Trabaho po yun? Tanong ulit ni Baste. Nagkibit balikat siya. Oo naman. Binabantayan ko ang mga magulang ko. Para akong caregiver. May sweldo pa mula sa mga kapatid ko sa Canada. Canadian dollars pa. Pero nang makita niya ang mukha ng bata, hindi impressed, hindi natatawa. Parang lalo siyang lumubog sa kinatatayuan niya. Hindi ito naniniwala. Nakikita nito kung gaano siya kawalang silbi. Maging bata man, halata kung wala siyang direksyon sa buhay. So, binabayaran ka po pala para alagaan sina lolo at lola? Dagdag pang banat ng bata. Napanganga si Marco. Gusto niyang sumagot, pero parang lahat ng depensa ay mababaw. Oo nga naman, binabayaran nga siya.
At kung wala ang pera ng mga kapatid niya, baka wala rin siya sa bahay na iyon. Anak ng... Paano ko nasusupalpal ng batang 7 taon? Oy! Singhal niya kahit alam niyang mahina ang laban niya. Hindi ako alaga for hire. Anak nila ako. Pero hindi nagpatalo si Baste. Sabi po ni Mama, kapag mahal mong isang tao, aalagaan mo kahit walang kapalit. Kung inaasahan mong may bayad, business deal po yun o trabaho, hindi pagmamahal. Parang sumabog ang tahimik na bomba sa loob ng dibdib ni Marco. Mahina siyang bumulong. Walang hiya naman, Eden. Pati ba naman dito? Pinuno mo ng sermon ng anak natin. Sa akin ginagamit eh. Naglakad silang dalawa ng walang imikan. Si Marco kinakamot ang batok habang nakayuko. Si Baste masayang iniikot-ikot ang robot na dala. Ikaw? Tanong ni Marco at pilit binabawi ang tanong kahit wala namang sense. Kung makatanong ka, parang sigurado ka sa buhay mo ah. Anong plano mo sa buhay mo? Gusto ko pong maging doktor. Gusto ko pong gumamot ng mga tao. Napangiti naman si Marco. Doktor agad? Bata ka pa, laro ka muna. Pero sabi po ni Mama, dapat lahat may plano. Kung wala, para ka pong sumakay sa bus na walang direksyon. Doon napahinto si Marco. Bus na walang direksyon. Parang siya ngayon. Araw-araw, gising ng tanghali. Laro, yosi, inom, tulog. Tapos bukas, gano'n na naman. Ilang taon nang lumipas pero parang hindi umuusad. Tama si Eden, wala talaga siyang plano. At yun si Baste, na anak niya pa ang nagsasabi. Anong tingin mo sa akin ngayon? Tanong ni Marco at may halong kaba. Tumingin si Baste sa kanya. Parang pasahero po kayo sa bus na hindi nagbabayad ng pamasahe. Napahagalpak si Marco pero ramdam niya ang kurot. Sira ulo. Sa tapat ng sari-sari store, bumili siya ng isang kahan ng yosi. Routine na yon, automatic kapag nai-stress. Pero bago pa niya sindihan, mabilis na pumagitna si Baste. Papa, hindi nga pwede. Hindi ka pwedeng mamatay. Aalagaan mo pa ako. Isa lang, pampalakas ng loob. Sagot ni Marco at hinawakan ang ulo ng anak niyang tumatalon-talon sa kanya. Hindi po pampalakas yan, pampahina. Sabi ni Mama, kung nagyoyosi ka, parang binibilisan mong tapusin ang sarili mong buhay. Sabi po ni Mama, bawat tao may mga kwento pa pong pwedeng i-share sa mundo. Natigilan siya. Kwento? May kwento pa ba siya? At kung meron man, gusto niya bang tapusin agad? Napatingin siya sa kaha, saka marahang ibinalik sa bulsa. Ang kulit mo. Ano ba kita? Konsensya? Concerned lang po ako. Sagot ng bata. Papa kita, kahit ngayon lang po kita nakilala. Mahal po kita. Kahit pabigat, tamad at isip bata ka po. Minamahal po kita sa mga kwento ng mama ko. Parang hinaplos ang puso niya. Kahit hindi sinabi sa kanya ni Eden agad, hindi nito nakalimutan na ipakilala siya kay Baste. At doon, parang may tumama ulit sa isip ni Marco. 7 taon lang ang anak niya pero nag-aalala na sa kanya. Hindi ba dapat baliktad? Si Marco ang tatay, siya ang dapat nag-aalaga sa bata. Pero ngayong nandoon si Baste, parang siya pa ang bata at ito pa ang magulang. Sa mga sumunod na araw, unti-unti nang nasasanay si Marco sa presensya ng batang parang kabuting sumulpot sa kanyang buhay. Kahit hindi niya aminin, iba ng routine niya ngayon. Dati, gigising siya ng tanghali, laro ng mobile games, yosi at soft drinks ang kaagapay niya. Pero ngayon, gigising siya ng mas maaga dahil may batang kumakalampag sa pinto ng kwarto niya. Dala ang laroang robot, sabay sigaw ng, "Papa, gising na! May araw na!" Sa simula, nakakainis. Pero habang tumatagal, parang hindi na rin kompleto ang umaga kung hindi niya naririnig ang boses na yon. Kahit saan siya magpunta, nakabuntot si Baste. Sa tindahan, sa basketball court, kahit sa tambayan nila ng tropa. At pati sa inuman, talagang nakasunod ang kanyang anak. Isang gabi, nakaupo si Marco kasama ang tropa sa isang maliit na mesa sa kanto. May ilang bote ng alak, pulutang mani at chichirya. Maingay ang tawanan. Pare, hindi ko pa rin magets.
Sabi ni Ren habang tumatawa. Paano nangyari yun? Biglang may sumulpot na anak. Jackpot may instant family. Baliw, Sagot ni Marco sabay lagok ng alak. anong jackpot? Instant gulo yan. Papa, biglang singit ni Baste na nakaupo sa tabi niya at kumakain ng chichirya. Ang dami mo na pong nainom. Napatingin lahat sa bata. Napatawa si Jello. Oo, ayan, may bantay ka na pala pare. Hindi ka na makakaubos ng bote. Napakamot ng ulo si Marco. Bihira na nga lang ako uminom Buntot ka ng buntot. Pero hindi umalis si Baste. Sa halip ay umira pa. Baka po mamatay ka. Tapos paano na ako? Sino mag-aalaga sa akin kung maaga kayong mamamatay? Natahimik ang tropa niya. Saglit na parang may tumama sa dibdib ni Marco. Pinilit niyang umiti. Oo siya, last shot na lang. Para hindi ka na magreklamo. Napangiti naman ang anak niyang pakialamero. Dahil doon, napansin ng tropa niya na iba na si Marco. Hindi na siya kasing lasing ng dati. Hindi na rin madalas magyosi. Anong mahika meron sa batang yan pare? Tanong ni Jello isang gabi. Naka-1 week ka na halos walang yosi Ewan ko. Sagot niya habang nakatingin kay Baste na abala sa paglalaro ng robot. Ang galing lang mangonsensya. Kinagabihan, pag uwi nila, nakahiga si Marco sa kama. Pagod siya pero hindi rin mapakali. Sa gilid ng kama, naroon si Baste, tulog na tulog at nakayakap ng mahigpit sa robot nitong laruan. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng electric fan ang maririnig. Sa gitna ng katahimikan, biglang bumigat ang dibdib ni Marco. Eden, Bulong niya sa sarili. anong ginawa mo? Iniwan mo sa akin tong batang mas matalino pa sa akin. Napatingin siya sa kisame. Ang daming tanong na dumadaloy sa utak niya. Bakit hindi nito sinabi kaagad? Bakit ngayon pa? Alam niyang may parte ng sarili niya na gusto pang umiwas, tumakas, at bumalik sa dati niyang tambay na buhay. Pero sa tuwing tinitingnan niya si Baste, hindi niya magawa. Hindi ako perpektong tao. Hindi ako perpektong anak. Lalong hindi ako perpektong tatay. Pero ngayon may isang batang nakatingin at umaasa sa akin. Ida naman, nakakagulat ka naman. Kinabukasan, habang kumakain sila ng agahan na niluto ng nanay ni Marco, hindi mapigilan ni Marco ang mapatingin kay Baste na masayang sumubo ng itlog at kanin. Papa, masarap to. Sabi ng bata. Pero mas masarap po yung niluto mo kahit sunog. Napangiwi si Marco. Hoy, huwag mo akong inaasar Napatawa ang kanyang ina. Buti nga at natuto ka kahit papano. Kung hindi pa dumating ang batang yan, baka hanggang ngayon tanghali ka pang gumigising. Napakamot siya sa batok. Ayoko. Di pa nga ako handang maging tatay. Napatingin naman siya kay Baste. Nawala ang saya sa mukha nito at bahagyang nalungkot. Umiwas na lang si Marco ng tingin. Ayaw niya ang ideya na kailangan niyang magbago para lamang sa isang bata. Oo nga pala, anong balak mo? Malapit nang magpasukan. I-enroll mo itong anak mo, Marco. Nakita ko sa mga gamit niya. Dala niya ng mga requirements niya. I-enroll mo sa malapit para madaling bantayan at mabilis makauwi. Sabi ng tatay ni Marco. Tumango na lang siya. Tiningnan ng mga magulang niya si Baste. Napatingin din siya sa bata. Parang wala na ito sa mood at sobrang lungkot na lungkot. Kaya bahagyang natamaan ang konsensya ni Marco. Pagkatapos kumain, tumambay na muna siya sa labas. Sa mga ganoong oras, baka naglalaro na siya ng mobile games o nagyoyosi. Kaso, nakalapag lang yun sa bangko, hindi niya yun makibo. Katunayan ay ang dami pang bumabagabag sa kanya. Hindi niya alam kung paano haharapin si Baste. Hindi naman pwedeng palagi siyang nakikipagtalo sa bata. Responsibilidad ang dumating sa kanya na hindi niya naman plano at hindi kailanman inisip. Ilang sandali pa ay lumapit ang kanyang ama sa kanya. Hanggang kailan ka magiging ganito, Marco? Tumingala siya rito. Papa, Napabuntong hininga ang kanyang ama at umupo sa tabi niya. anong plano mo? May anak ka na. Oo, hindi naman tayo naghihirap. Sagana ang buhay natin. Pero dahil yon sa mga kapatid mo. Ikaw, kailan ka gagawa ng pangarap para sa sarili mo? May anak ka na. Hindi ka pwedeng tambay lang. Napag-usapan na natin to. Nandito kami para umalalay ng mama mo. Pero ikaw pa rin ang magpapalaki, magpapaaral at magpapakain sa anak mo.
Napakagatlabi si Marco. Papa, hindi pa po talaga ako handa. Yun naman talagang totoo. Nakakahiya mang aminin, talagang hindi siya handang maging ama. Para pa nga siyang lumulutang sa ideyang nakatira sa bahay nila si Baste. Minsan ay hindi pa siya napapalingon kapag tinatawag siyang papa ng bata. Anak, maging handa man tayo o hindi, nandyan na yan. Sa buhay, may mga bagay na dumadating na talagang hindi natin napaghahandaan. Pero hindi ibig sabihin ay dapat talikuran o dapat iwasan. Harapin mo kasi hindi ka makakausad sa buhay mo. Dagdag pa ng kanyang ama. May punto rin naman ang papa ni Marco. Hindi naman lahat laging planado. Kahit siya, walang plano. Pero aminado siya na hindi niya kayang dalhin ang sarili, kaya paano niya palalakihin ang isang bata. Tinapik nito ang kanyang balikat. Maging ama ka na. Hindi malas ang anak mo, hindi siya pabigat sa buhay mo. Pakiramdam namin ng mama mo, dumating si Baste sa buhay mo para malaman mo kung saan ang iyong direksyon, anak. Buksan mo lang ang mga mata mong mahalin at unawain yung bata. Huwag mong isarang puso mo sa kanya. Malay mo, siya ang magdala ng kapanatagan at kasiguraduhan sa mga bagay na bumabagabag sa'yo. Nang gabing yon, tinitigan niya lamang si Baste habang natutulog. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang itong sumulpot sa buhay niya. Bumulaga, kaya hirap siyang yakapin ang katotohanan na may anak nga talaga siya kay Eden. Kaya bago matulog, gumawa siya ng resume. Susubukan niyang maghanap ng trabaho. Mabuti na lang at nakatapos si Marco. Pero hindi naman yon assurance kung makakahanap siya ng trabaho o hindi. Pero bahala na. Nakakahiya naman nga na mga kapatid niya pa ang bubuhay sa kanya at sa anak niya. Kaya nang bumaba siya isang araw na maayos ang bihis, biglang napabugan ng kape ang kanyang ina. Ano yan? Nagmamadaling naman siyang tumusok ng hotdog mula sa lamesa. Maghahanap po ako ng trabaho. Nagmamadali po ako, baka ma-traffic ako. Nagmamadali namang tumayo ang mama ni Marco. Kumuha ito ng plastic at agad siyang pinagpalaman ng tinapay. Teka, eto baunin mo. Mahirap ang gutom, kumain ka habang nasa biyahe. Tumayo naman sa upuan ng anak niya. Papa, maghahanap ka na ng trabaho? Bahagya siyang napatingin sa bata habang nagsusuot ng medyas. Oo, maghahanap ako. Nakakahiya naman sa'yo. Baka magutom ka at hindi makapag-aral. Napatingin naman si Baste. Yay! Maghahanap na ng trabaho si Papa. Gumuhit din ang ngiti sa mga labi ng kanyang ama at nag-abot ng pera sa kanya. Pandagdag gastos mo. Galingan mo para makahanap ka ng trabaho. Tumango si Marco. Salamat ho. Pagkatapos mag-ayos, nagpaalam na siya sa kanyang mga magulang. Napatingin naman siya kay Baste nang ngiti-ngiti sa kanya. Kahit medyo awkward, ginulo na lang ni Marco ang buhok ni Baste. Uwi rin ako mamaya. Huwag kang masyadong pasaway sa lolo at lola mo. Mahinang bilin ni Marco. Tumango naman agad ang kanyang anak. Opo, Papa. Sana makahanap ka po ng trabaho agad. Masaya po ako na hindi ka natamad. Tipid na lang na napangiti si Marco. Habang nasa biyahe, sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Kung hindi pa siya nagkaroon ng biglaang anak, hindi niya pa maiisip na maghanap ng trabaho. Pero sa unang subok, aaminin niyang mahirap maghanap. Hindi madali at mas maraming magagaling kesa sa kanya. Kaya hindi natapos sa isang araw ang paghahanap niya ng trabaho. Gayunpaman, kahit papaano ay nakahanap na rin siya. Naging remittance specialist sa isang remittance center sa ground floor ng isang mall. Kahit tatamad-tamad si Marco, kahit na nahihirapan siyang gumising tuwing umaga, sinisikap niya pa rin. Nilalabanan niya ang kanyang katamaran hanggang sa unti-unting nasasanay na rin naman ang katawan niya sa maagang gising at pagtatrabaho. At nang matikman niya ang unang sahod, napangiti si Marco. Alam niyang pinaghirapan niya yon, kaya parang nanghihinayang siyang gastusin sa hindi makabuluhang bagay. Hindi katulad ng kapag nagpapadala ang kanyang mga kapatid, hindi na iniisip kung saan gagastusin. Hindi naman kasi siya ang kumita ng perang yon. At sa sahod ni Marco, bumili siya agad ng mga librong pambata para kay Baste. Napansin niya kasi na mahilig itong magbasa. At paulit-ulit na lang binabasa ang 2 children's book na dala nito. Binili niya rin ng tsinelas ang kanyang mga magulang. Bumili rin siya ng pagkain.
Kaya nang makauwi, may saya sa puso ni Marco. "Wow, may dala para sa amin. First time," natatawang sabi ng nanay ni Marco. "Ay, magtira ka, i-budget mo yan. Mamimili ka pa ng gamit ng anak mo." Tumango naman siya. Opo mama. Kung tutuusin, hindi gaano mahirap para kay Marco yon. Libre naman ang pagkain at tahanan, mababait at galante din ang kanyang mga kapatid. Sa anak niya lang talaga gagastusin at sa sarili ang perang kinikita. Pero habang maluwag pa ang gastusin, balak niya sanang mag-ipon at bumili ng sariling bahay. Para naman may masabi siyang naipundar. Nagpatuloy pa ang ina ni Marco. "Alam mo, yung mga kapatid mo, binida namin na nagtatrabaho ka na para buhayin itong anak mo. Ay, tuwang-tuwa sila sa'yo na may direksyon ng buhay mo. Saka, magpapadala raw sila ng package para sa pamangkin nila. Siguradong pag-uwi ng mga yon, spoiled itong si Baste." Uy, batang kabote. Tawag ni Marco sa anak niya. May pasalubong ako sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Baste. Gumuhit ang ngiti sa mga labi nito nang makita ang binili niyang children's book na pwede ring coloring book. "Wow, thank you po, ang ganda." Tinatago naman ni Marco ang ngiti. Masaya siyang makitang natutuwa si Baste. Iba ang kasiyahang tumama sa kanya. Parang hindi kayang tumbasan kapag kasama niya ang kanyang tropa kapag naglalaro ng mobile games. Simpleng mapaligaya lamang si Baste, parang nawala lahat ng pagod ni Marco. Sa mga sumunod na buwan, parang mas naging normal na ang lahat para kay Marco. Hindi lang siya basta tambay na laging nakahiga at hawak ang cellphone buong araw. Kaya nang dumating ang enrollment season, napilitang tumayo si Marco at magpaka-responsableng tatay. Papa, kailangan ko po ng school bag. Sabi ni Baste habang nakasunod kay Marco sa department store. Bag? Bakit ka nagpapabili sa akin? Sino ka ba? Kanino ka bang anak? Biro ni Marco habang sinusulyapan ang mga nakasabit na backpack. Huwag ka nang magbag. Maraming eco bag sa bahay. Yun na lang. Napakamot sa ulo ang kanyang anak. Papa naman hindi pwede eco bag lang. Ayaw mo po bang makita ng classmates ko na cool din ang tatay ko? Napakunot noo si Marco. Anong kinalaman ng pagiging cool ko sa bag? Kasi kung bibili ka po ng bag na maganda at kaya ko pong ipagmayabang, ibig sabihin inaalagaan mo ko. Kapag eco bag lang, parang pulubi naman po ako. Kawawa naman po ako, Papa. Sagot ni Baste sa kanya. Hindi napigilang tumawa ni Marco. Parang hindi niya makitang kawawa ang kanyang anak dahil halatang malusog. Bahagya niya tuloy itong kiniliti na agad nitong ikinabungis-ngis. Itinuro ni Baste ang isang bag. Papa, mas maganda po kung superhero design para masabi ng mga kaklase ko po na strong ka rin. Mukha ko na lang kayang ilagay ko sa bag mo. Umiling naman agad ang kanyang anak. Tawang-tawa naman siya rito. Minsan talaga ay ang sarap asarin ni Baste. Isang hapon, habang nakahiga si Marco at abala sa paglalaro ng mobile games, lumapit si Baste dala ang form na galing sa school. Papa, pa-fill up daw po to, sabi ng advisor namin. Hindi agad tumingin si Marco. Ano na naman yan? Project? Assignments? O baka quiz na ako ang sasagot? Oy, akala ko ba matalino ka? Kaya bakit ako ang pagsasagutin mo? Hindi po. Form daw po. Inabot ni Baste ang papel. Kinuha ni Marco at tiningnan. Ano to? Information sheet po. Sabi po ni teacher, magulang daw po ang sasagot at tungkol daw po sa details ko. Imporma naman sa kanya ni Baste. Sakto namang natapos na ang laro niya, kaya napabuntong hininga siya at umupo. Okay, madali lang to. Pangalan, address, birthday. Nag-umpisa siyang magsulat, pero biglang natigilan. Napatingin siya sa pangalan nito. Sebastian Andre Corpus. Tahimik si Marco saglit. Doon lang muling sumagi sa isip niya na hindi nga pala siya kaapelido ng bata. Pinilit niyang gawing casual ang boses niya. Gusto mo bang palitan ng apelyido mo? Para hindi mahirap sa school mo. Ako na rin naman ang nag-aalaga sa'yo. Apelyido ito ng asawa ni Eden, di ba? Medyo nag-isip si Baste. Opo, at ikaw naman po, Andrada ang apelyido po, di ba? Sige po, Sebastian Andre Andrada. Sa loob-loob niya, hindi niya alam kung paano magsisimula. Birth certificate, papeles, abogado, lahat komplikado.
Pero may kakaibang init sa dibdib niya habang iniisip na balang araw, maririnig niya ang pangalan ng anak niya at dala nito ang kanyang apelido. Nang magsimula na itong pumasok sa school, napapangiti siya kapag hinahatid ito sa eskwela. Kapag naman pauwi, ang papa ni Marco ang susundo. At kapag uuwi si Marco sa bahay, nakaabang agad ang anak niya sa kanyang pagdating. Kailan ka raw po mag-aasawa, Papa? Tanong ni Baste sa kanya isang beses. Muntik naman niyang maibuga ang soft drink na iniinom. Anong klaseng tanong yan? Ngumuso naman ito. Siyempre, para may mama na ako. Saka ayaw mo po mag-asawa? Bakit po? Tumawa naman si Marco. Paano ba ako mag-aasawa? Wala naman ako natitipuhan. Yung mga katrabaho ko sa Limitan Center, may mga asawa na. Saka mahirap makipag-date ngayon. Ngumiti si Baste na kumakain ng ice cream. Hanap ka na po para may mama na ako. Naisip niya nga rin yon, pero ayaw niya kasing hanapin. Kung may kusang darating at kapag na-in love, doon pa lang siguro. Matagal nang hindi seryoso sa buhay si Marco, kaya hindi niya alam kung kaya niya pa rin bang maging seryoso sa isang relasyon. Ilang sandali pa, nakikipag-video call si Danilo. Napangiti si Marco. Si Danilo ang panganay sa kanilang magkakapatid na matagal nang nasa Canada. Nauna ang asawa ni Danilo hanggang sa sumunod na lang at doon na bumuo ng pamilya ang mga ito. Ito rin ang madalas tumawag para mangamusta. Uy, Baste! Sigaw niya. Tayo ka dyan. Video call si Tito Danilo mo. Agad tumayo si Baste at lumapit. Si Tito Danilo po? Yung maraming chocolates? Siya nga. Si Tito mong spoiled ka. Pag-swipe ni Marco ng screen, agad lumitaw ang mukha ni Danilo. Mukhang bagong gising at may hawak pang tasa ng kape. Sa background, kita ang puting niebe sa labas ng bintana at dalawang bata na tumatakbo-takbo. Marco! Bati ni Danilo habang nakangiti. Kumusta? Ito kuya, buhay pa naman kahit napapanot na sa anak ko matalino at pilosopo. Bahagyang natawa si Marco at tiningnan si Baste. Ngumuso ang anak niya at sumingit sa harap ng kamera. Ay po, Tito! At heto pala ang pogi kong pamangkin. Bulalas ni Danilo nang makita ang mukha ni Baste sa screen. Agad dumapit si Baste at kumaway. Hello po, Tito Danilo. Ako po si Baste. Ako po ang paborito nyo, di ba? Napahalakak si Danilo. Aba, diretso agad. Oo naman, ikaw ang pinakapaborito kong pamangkin. Yay! Sigaw ni Baste at napatalon pa sa sofa. Oy, wag kang lulundag dyan. Baka mabutas na't lalo itong upuan. Sita ni Marco. Pinagmasdan ni Danilo ang bata. Ang laki na niya, Marco. Mabuti at hindi mo pinapabayaan. Ilang taon ka na nga, Baste? 7 po. Pero 8 na po ako next month. Sagot ng bata at itinaas pa ang mga daliri. 7? Grabe, ang bilis ng panahon. Tumingin si Danilo kay Marco. Kumusta siya? Madali bang alagaan? Napakamot sa batok si Marco. Madali kapag tulog, kapag gising, Diyos ko, sarap sipitin ng tong. Tito Danilo? Singit ni Baste. Ako po ang nag-aalaga kay Papa. Hindi po siya marunong magluto. Sunog yung hotdog niya at parang uling. Natawa si Danilo ng malakas. Talaga? Ibang klase ka, Marco. Kahit hotdog, palpak. Kuya, hindi ka ba pwedeng kumampi sa akin minsan? Reklamo ni Marco habang ibinababa ang shirt ng anak niya na tumaas na. Maya-maya'y biglang naging seryoso si Danilo. Marco, may papadala akong package. Mga gamit para kay Baste at damit, sapatos, tsokolate, school supplies, learning materials. Lagyan mo rin ng design ng kwarto niya dyan. At magdagdag na rin ako ng allowance para sa kanya. At least ay hindi ka mahihirapan. Napakunot ang noo ni Marco. Hindi niya naman yung kailangan. Nasanay lang siguro ito na palaging pabigat si Marco. Kaya akala ng kuya niya ay hindi niya masusuportahan si Baste. Kuya, wag na. Kaya ko naman. Hindi ko kailangan ng dagdag. Baka isipin mo, umaasa lang ako sa'yo. Kina mama at papa na lang yan. May trabaho na naman ako at kaya ko nang buhayin si Baste. Siya lang naman ang binubuhay ko kaya hindi na mabigat. Ngumiti si Danilo pero mariing umiling. Marco, hindi to tungkol sa'yo. Para kay Basti ito. Alam kong ginagawa mo ang best mo pero bata siya. Mas mabuting sobrang matanggap niya kaysa kulang. Natahimik si Marco. May init na sumisiksik sa dibdib niya.
Hindi niya alam kung hiya ba yon o pasasalamat. Papa, Sabat bigla ni Baste. tanggapin mo na po kung ayaw mo ako na lang po ang kausapin ni Tito Danilo. Tito, pwede niyo po bang dagdagan ng laruan? Napahalakak si Danilo. Aba, mukhang marunong manghingi ang pamangkin ko ah. Biglang nagliwanag ang mukha ni Danilo. Alam niyo ba, uuwi kami next year. Ako, si Maria at ang mga bata. Magbabakasyon kami ng 1 buwan dyan sa Pilipinas. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Totoo, kuya? Seryoso? Of course, matagal na naming plano. Gusto na rin ng mga anak ko na makita ang Pilipinas. At syempre, gusto kong makita si Baste ng personal, hindi lang sa screen. Napangiti si Baste ng malaki. May pasalubong ulit ako. Tito, pwede po bang magdala ka ng snow? Tumawa ulit si Danilo. Snow? Di yun pwede. Hindi pwedeng dalhin ng snow. Matutunaw lang yun, Baste. Hinayaan niya na lang munang mag-usap ang dalawa. Nanahimik na lang siya sa isang gilid. Iniisip siguro ng mga kapatid niya na pabigat pa rin siya. Pero hindi na siya ganon. Simula nang dumating ang anak niya, nagkaroon ng direksyon ang buhay niya. At mas lalong magkakaroon pa ng saysay nang makilala niya pa ang isang babae na nasa paligid lang naman pero sa kanya na lang napansin. Gina, pasuyo naman. Ibili mo ako ng merienda dyan sa tabi. Sabi ng katrabaho niya sa security guard nilang si Gina. Tumango naman ito at tumingin kay Marco. Ikaw sir, may papabili ka? Umiling naman siya at ngumiti. Wala. Mga ganoong interaksyon lang ang mayroon siya kay Gina. Simpleng bahagi lang din ito tuwing umaga at bago umuwi. Gayunpaman, isang hapon habang pasara na sila, napatitig na lang siya kay Gina. Naglugay ng mahabang buhok ang dalaga. Natatamaan ng paghapong araw ang mukha nito at parang kumikinang sa paningin niya. Napaawang na lang ang kanyang bibig. Simpleng security guard na maangas lang para sa kanya si Gina na halos makalimutan niyang babae pala ito. Ang ganda mo, Gina. May boyfriend ka na ba? Nakangiting tanong ng katrabaho niyang babae. Nahihiya namang sumagot si Gina. Wala pa po, NBSB. Saka walang matipuhan. Napalunok si Marco at umiwas ng tingin. Matagal na simula nang mabighani siya sa isang dalaga. Hindi niya inaasahan na sa security guard pa talaga. Ayaw niya sanang masyadong isipin pa, kaso hanggang pag-uwi, hindi mawala sa isip niya si Gina. Namalayan na lang ni Marco ang sarili na nagpaparamdam ng interes sa dalaga. Sir, nagtatakang tanong ni Gina nang maglapag siya ng chocolate sa pwesto nito. Napalunok naman si Marco. Bigay ko sa'yo. Nahihiya namang ngumiti si Gina. Nako, salamat po sir. Medyo napapadalas po ang bigay mo sa akin ng pagkain. Nakakatipid po ako. Bigla namang nang asar ang katrabaho ni Marco. Gina, crush ka niyan. Naliligaw na. Nanlaki ang mga mata ni Gina. Tila naghihintay ng kumpirmasyon sa kanya. Pero ngumiti lang si Marco. Hindi siya nagsalita pero hindi rin naman siya tumanggi. Dahil ang totoo, may plano naman talaga siyang ligawan si Gina. May nililigawan na ako. Sana sagutin ako para may asawa na ako at may mama ka na. Nakangiting sambit ni Marco sa kanyang anak. Ngumiti naman agad si Baste. Yay, galingan mo po para may mama na po ako at mag-anak din po kayo para may kapatid na po ako. Hiling ni Baste na para bang sobrang dali lang noon. Nagkatawanan na lang silang mag-ama. Sa mga sumunod na araw, yun na nga ang inatupag ni Marco. Manligaw kay Gina. Alagaan ang anak niyang kabuti at palaging sikapin na maging better version ng kanyang sarili sa bawat araw na ibinibigay sa kanya. Anong gagawin ni Marco kung isang kasinungalingan ang sa kanya ay nag-aabang? Sa sumunod na araw, dumating na si Danilo at ang pamilya nito. Tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang sa tuwing may mga kapatid ni Marco na nagbabakasyon. Masaya rin naman siya. Nakilala na kasi ng mga ito si Baste. Nakikipaglaro na rin sa mga pinsan. Eto na ba si Baste? May kumislap na emosyon sa mga mata ng kanyang kuya. Tumango naman si Marco. Oo kuya, anak kong kabuti. Baste, si Tito Danilo mo. Ay po, nakangiting sabi ni Baste at niyakap si Danilo. Napapikit naman ang kapatid niya. Gayunpaman, medyo hindi maintindihan ni Marco
kung bakit ganoon ang reaksyon ng kanyang kapatid. Para bang may nakita siyang pangungulila sa mga mata nito. Subalit, hindi niya na yun masyado pang inisip. Ang mahalaga, nagbakasyon ang mga ito at tinanggap ng buong puso ang kanyang anak. Sinong mag-aakala? Bungad ni Marco nang buksan niyang pinto ng maliit na kainan na pinili nila. Akala ko hindi ka papayag na makipag-date sa akin. Ngumiti si Gina, inalis ang helmet at inayos ang buhok. Pumayag na akong manligaw ka, kaya kailangan ko namang makita kung seryoso ka. Umupo sila ng magkatapat sa mesa. Umorder muna sila ng pagkain. Halos hinihintay ang order, kaya tumahimik sila ng ilang sandali. Naiisip ko talaga kung bakit mo ako nagustuhan, sambit ni Gina. Hindi ko pa rin lubos maisip na seryoso ka sa akin. Napakunot ang noo ni Marco. Bakit naman hindi? Napakagatlabi si Gina. Kasi ganyan ka, nakatapos sa pag-aaral, may magandang trabaho, ako, security guard lang ako. Hindi naman din ako gaanong kagandahan, masiga pa nga minsan kesa sa lalaki. Tumawa si Marco. Hindi mo kailangan maging Miss Universe para makipag-date sa akin. At hindi rin trabaho ang nagsasabi kung may halagang isang tao. Kung yun ang iniisip mo, mali ang dating ng mga lalaki sa'yo nun. Tahimik si Gina, pero may bahagyang ngiti. Sana ganun lang kasimple para sa iba. Marahan siyang umiling. Huwag mo kong ilagay sa pedestal. Sadyang nakilala mo ako sa panahong nagbago na ako at nagpapakabuti. Pero kung nakilala mo ako nun, baka kahit sulyap man lang, hindi mo ibibigay ang pagkakataon. Tamad ako nun, wala akong pangarap. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pero nang dumating si Baste, nagkaroon ng sense at goal ang buhay ko. At gusto ko, isa ka rin sa mga maging reason yan. Hindi ako perpekto. May mga nagagawa pa rin akong pagkakamali. Pero ginagawa ko ang best ko. Hindi dahil napipilitan ako, kundi dahil may maliit na taong umaasa sa akin. At dahil nandyan siya, may dahilan akong baguhin ang sarili ko. Kaya hindi lang ako nagbago para sa sarili ko. Nagbago rin ako dahil gusto kong maging taong may pagmamalaki niya. Gusto kong ganun din ang maramdaman mo sa akin. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon na maging bahagi ng buhay mo, Gina. Huminga ng malalim si Gina at tumitig sa kanya. Gusto kong itry kung sasagutin kita, ikaw ang magiging first boyfriend ko. At last na rin kasi gagawin na kitang asawa. Sumabog ang ngiti ni Marco. Sa gitna ng pag-uusap, may kaunting katahimikan. Hindi awkward, hindi puno ng paghihintay. Saka biglang ngumiti si Gina at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Sige, sagot nito at tumawa. Sinasagot na kita. Girlfriend mo na ako. Tila tumigil sandali ang mundo ni Marco. Umiikot ang kanyang isip sa mga simpleng bagay. Nag-imagine na agad siya ng mga bagay kasama ang dalaga. Talaga? Tanong niya na may halong pagdududa. Talaga? Ulit ni Gina. Napailing si Marco at tumawa. Ang ganda mo. Tumawa silang dalawa ng magkasabay at sa maliit na mesa ng restaurant na yon, sa gitna ng karaniwang gabi na nagmistulang espesyal, nagsimula ang isang bagong kabanata. Hindi perpekto, ngunit puno ng senseridad at ng mga munting pangakong aalagaan at palalakasin ang isa't isa. Kaya lang, ang sayang yon ay biglang natabunan nang bumungad sa kanya ang isang katotohanan. Kauuwi lang niya noon galing trabaho. Nadatnan niya ang kuyang si Danilo na inaaway ng asawa nitong si Marie. Napansin niya na rin na naroon ang ina ni Eden sa bahay nila. Agad niyang kinuha ang anak niyang si Baste na umiiyak na. Anong ginagawa mo rito? Bakit umiiyak ang anak ko? Anong ginawa mo? Naiinis naman itong tumingin sa kanya. Akin na yung apo ko. Wala kang karapatan dyan. Kumunot ang noo ni Marco. Ikaw ang walang karapatan. Bakit mo kukunin ang anak ko? Alam mo ikaw, binugaw mo na nga si Eden nun, tapos guguluhin mo pa ang buhay ni Baste. Mahiya ka naman. Baka kahit matanda ka, hindi ako makapagpigil sa'yo. Ano bang kailangan mo? Pera! Bulalas ng ina ni Eden. Bakit magbibigay ka? Hindi mo naman kaya. Ano bang trabaho mo? Ang kuya mo nasa Canada yan. Maraming pera. Ikaw naman ang walang karapatan dyan eh. Hindi mo anak yan. Anak si Baste ni Danilo. Bahagyang natigilan si Marco. Napatingin siya sa kanyang kuya na bakas ang guilt sa mukha.
Si Marie naman na asawa nito, napaupo na lang sa sofa at umiiyak. Ang mga magulang ni Marco, hindi na rin nakapagsalita sa labis na gulat. Inilagay niya sa kanyang likod si Baste. Anong sinasabi mo? Anak namin ni Eden si Baste. Lumayas ka na rito at naggugulo ka lang. Papa, Umiiyak na tawag sa kanya ng bata. Tumawa ang ina ni Eden. Loko ka pala! Umako ka ng hindi mo anak. Anak yan ng kapatid mo. Kahit itanong mo pa kay Danilo. Alam niya yan. Naging kabit ni Eden ang kuya mo habang kayo. Sadyang nagpabuntis si Eden sa kapatid mo. Kasi akala niya pananagutan siya. Pero tinakbuhan lang at nagpunta doon sa Canada. Yung anak ko, hindi yun magpapabuntis sa'yo. Kasi alam niyang wala kang kwenta. Hindi mo nga alam na niloloko ka. Hindi mo man lang ba naisip na baka hindi ikaw ang ama? Naniga si Marco sa mga sinabi nito. Hindi siya makapaniwala. Hindi na naman siya masyadong nag-iisip ng totoo. Masyado na yung matagal, marami na ang nangyari. Kamukha niya pa si Baste, kaya hindi niya na pinagdudahan pa. Pero kamukha rin ito ng kuya Danilo niya, kaya paano nga kung ito ang ama? Kuya Danilo, totoo ba? Nagkaroon kayo ni Eden ng relasyon noon? Naging kabit mo siya? Ikaw ang ama ni Baste? Sa simula pa lang alam mo na. Mariing tanong ni Marco. Naluluhang tumango ang kanyang kapatid. Oo. Malakas niya itong sinapak sa mukha. Napasigaw ang mga magulang niya at agad siyang pinigilan. Galit na galit si Marco. Para siyang ginawang mangmang. Hindi niya pala anak si Baste na minahal, inalagaan at inaruga niya. Kaya bago pa niya masapak ulit ang kuya niyang walang hiya, dumiretso na siya sa pintuan para umalis. Kaso, natigilan siya sa boses ni Baste. Papa! Umiiyak na sigaw ni Baste. Papa, saan ka po pupunta? Papa, sasama po ako. Hindi siya lumingon at naglakad palayo. Pero habang naririnig niya ang palahaw ng bata, sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Marco. Parang dinudurog ang puso niya ng paulit-ulit dahil ang pagtawag nito ng papa hindi naman nararapat sa kanya. Lumayo na muna si Marco para pakalmahin ang galit na nararamdaman. Ayaw niyang humarap doon na puno ng pagkamuhi. Hindi niya gustong makita si Baste ng ganoon. Kaya yon at natagpuan niya ang sarili na nagpapalipas ng gabi sa apartment ni Gina. Alam kong nasasaktan ka, pero para sa akin, hindi mababago ang katotohanan ng ikaw ang tinuturing na ama ni Baste. Hindi mo man siya tunay na anak at pamangkin mo lang siya, ilaban mo pa rin. Anak siya sa labas ng kuya mo, wala na si Eden. Malupit ang pamilya sa kanya ng stepfather niya noon, kaya sa kanilang lahat, ikaw ang perpektong ama para sa kanya. Saad ni Gina habang hinahaplos ang buhok niya. Napapikit na lang si Marco at mahigpit na yumakap dito. Mabuti na lang at nandoon si Gina para damayan siya. Nang gabing yon, magkatabi silang natulog. Bumili na lang siya ng damit para makapasok sa trabaho. Kinagabihan, doon pa lang siya umuwi. Nadatnan ni Marco ang kanyang pamilya. Tahimik ang mga ito at halatang may problema pa rin. Papa! Malakas na tawag ni Baste na agad umiyak at niyakap siya ng mahigpit. Papa, saan ka po nagpunta? Bakit mo po ako iniwan? Papa, ang sakit sa dibdib. Huwag mo po akong iwan, ha? Naluha na rin si Marco. Sorry. Ayaw ko lang humarap ng galit ako. Humigpit pa ang yakap nito. Ikaw lang po ang papa ko. Wala na pong iba. Ayoko po ng ibang papa. Gusto ko po ikaw kahit tamad ka minsan. Kahit hindi ka masarap magluto. Kahit na puro ka po mobile games. Papa, anak mo po ako, ha? Bahagya siyang tumawa habang bumabagsak ang mga luha. Oo naman. Ako lang ang papa mo. Mahal na mahal kita kahit hindi ka galing sa akin. Akin ka pa rin. Paninindigan kita kahit sobrang pilosopo mo. Pinakalma niya pa si Baste. Panay kasi ang iyak nito. Matalinong bata ang anak niya, kaya sigurado siyang naiintindihan na nito ang mga nangyayari. Nang makatulog, doon niya na kinausap si Danilo. Hinayaan naman sila ng mga magulang nila na makapag-usap. Nasaan si Ate Marie? Tanong niya rito. Napayuko si Danilo. Nauna sa probinsya nila para bisitahin ang mga magulang niya. Pero susunod din ako para suyuin ang mag-ina ko. Tumango naman si Marco. Dapat lang.
Ayusin mo ang pamilya mo kasi ayusin ko ang akin. Hindi ko inaalis ang karapatan mo na ama ka ni Baste. Pero gusto ko rin malaman mo na kung hindi mo siya paninindigan ng buo, ako ang tatayong tatay para sa kanya. Ako mag-aalaga, magmamahal at magpapalaki. Total, malayo ka rin naman. Napapikit si Danilo. Salamat. Salamat sa pagtanggap sa anak ko. Sorry sa mga ginawa ko sa'yo. Umiwas ng tingin si Marco. Naiinis ako na nagsinungaling ka sa akin, na ginamit mo ako para pagtakpan ng mga kasalanan mo. Pero maraming binago sa akin ng batang yon. Nagkaroon ng direksyon ng buhay ko dahil kay Baste. Kaya gusto kong mahalin siya na parang akin. Gusto ko siyang maging masaya at huwag nang isipin pa ang gulo ng mga tunay na pinagmulan niya. Sa huli, nagkasundo rin sila. Medyo may bigat pa rin, pero hindi rin naman maganda na panatilihin pa ang galit na yon. May mga bata at pamilya silang involved, kaya kahit may samaan ng loob, pipilitin nilang ayusin iyon. Lumipas ang mga linggo, umuwi na rin naman si Danilo sa Canada kasama ang pamilya nito. Si Marco, nagpatuloy sa trabaho at pagiging ama kay Baste. Hanggang sa hindi niya namalayan na taon na palang lumipas. Doon na rin siya nagdesisyon na magpakasal kay Gina at bumuo na ng sariling pamilya. Papa, ang cute! Nakangiting sabi ni Baste habang pinagmamasdan ang baby sister nito. Tumawa naman si Gina. Baste, anak, paabot ng diaper. Okay po! Umupo naman si Marco pagkatapos magtimpla ng gatas. Bahagyan niyang hinaplos ang buhok ni Gina at hinalikan yon. Hindi sila palaging masaya. May mga away din pero agad namang nare-resolba. At ang buhay niya na walang direksyon noon, nagkaroon na ng saysay at pangarap dahil kay Gina at sa mga anak nila. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi palaging naaayon sa plano ang takbo ng buhay. At kung minsan, ang mga bagay na pilit nating iniiwasan ang siya palang makakapagligtas sa atin. Ang kwento ni Marco ay refleksyon kung paanong ang responsibilidad na sa unay nakakatakot at mabigat ay maaari palang maging biyaya na humuhubog sa atin para maging mas mabuting tao. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.